Sa mga oras na ito, ang mag-ama ay sinalubong ng mga halimaw na halaman na handa nang atakihin sila, habang naglalaway pa ang mga ito sa kanilang presensya. Sinabi ng ama na para makapasok sa teritoryo ng mga elf, kailangan nilang makapasa sa isang trial zone na kilala bilang Plant Purgatory. Pagkatapos sabihin ito, tinanong niya ang kanyang anak kung handa na ba siya. Agad namang tumugon ang anak, na sinasabing lagi siyang handa. Pagkatapos nito, nagpakawala sila ng kanilang atake na tinawag nilang card slash. Sa isang iglap, nagkaputol-putol ang mga halimaw na halaman na nakaharang kaya madali silang nakalampas. Matapos malimpasan ng mga halaman, sinabi ni Elder Boss na ang kanilang dinaanan ay ang pinakalabas na bahagi pa lamang ng rehiyong ito, at habang papasok sila sa kalagitnaan ng teritoryo ng mga elf, mas nagiging mapanganib ang mga halaman na naroon. Samantala, habang nag-uusap sila, makikita ang isang nilalang na nasa gitna ng mga halimaw na halaman, pinagmamasdan ang kanilang ginagawa. Makalipas ang ilang sandali ng pakikipaglaban at paglalakad, natatanaw na nila ang World Free, kaya sinabi ni Elder Boss na malapit na sila. Sinabi naman ni Yi na pauna na silang nagpasabi sa Elf Tribe sa pamamagitan ng Sword Saint Guild na pupunta sila doon. Kaya tinanong niya ang kanyang ama kung bakit tila dumami pa ang mga guardian plants na pumipigil sa kanilang pagpasok. Ipinaliwanag ni Elder Boss na pagdating sa mga outsiders, ang malalakas lamang ang pinapayagang pumasok sa kanilang teritoryo. Kaya't ang kanilang nararanasan ay mga pagsubok lamang upang matansya ang kanilang kapangyarihan. Habang sinasabi pa niya ito, biglang nagkaroon ng bitek ang lupa malapit sa kanila, at kasunod nito ay lumitaw ang isang halaman na tila mula sa Plants vs. Zombies, ngunit dito ay tinatawag itong 5 Elements P. Sa sandaling makita ito ni Elder Boss, sinabi niya sa kanyang anak na malapit na sila, dahil ang halaman na ito ang huling yugto ng kanilang pagsubok. Nagtaka naman si Yi at tinanong kung paano niya iyon nalaman, ngunit bago pa makasagot si Elder Boss, nagpakawala ng sunod-sunod na atake ang halaman. Habang patuloy na umiiwas ang dalawa sa mga pag-atake, ipinaliwanag ni Elder Boss na 30 taon na ang nakalipas. Noong siya ay bahagi pa ng Sword Saint Guild, sumunod siya sa Sword Saint at ganito rin ang kanilang pinagdaanan nang pumasok sila sa Elf Tribe. Nang marinig ito ni Yi, nagsimula silang mag-counter-attack. Nagpakawala sila ng card slash upang atakihin ang mga lumilipad na buto, at sa paggawa nito, nahati nila sa gitna ang ilan sa mga atakeng patungo sa kanila. Matapos makabuelo ang dalawa, sinabi ni Elder Boss kay Yi na gamitin nila ang kanilang pinagsamang kakayahan. Agad namang sumang-ayon si Yi, kaya sa isang mabilis na atake na tinawag nilang cross-split, nahati nila sa ilang piraso ang katawan ng halaman. Sa pagkakita sa kanilang nagawa, tinanong ni Yi kung iyon na ba ang guardian plant na kailangan nilang harapin sa huling yugto. Sinabi naman ni Elder Boss na huwag siyang masyadong magkumpiyansa, dahil hindi nila dapat maliitin ang kapangyarihan ng halaman na ito. Dahil may dahilan kung bakit tinawag itong 5 Elements P. Pagkatapos sabihin ito ni Elder Boss, nakita nilang unti-unting tumutubo muli ang halaman na kanilang pinutol. At mula sa pinagputulan, umusbong ang panibagong ulo ng halaman, ngunit sa pagkakataong ito, naging 4 na ang labasan ng atake nito. Habang naghahanda itong maglabas ng panibagong atake, nakita ito ni Elder Boss kaya sinabi niya kay Yi na agad gumawa ng shield at pumunta sa kanyang likuran. Pagkatapos balaan ni Elder Boss si Yi, nagsimulang magpakawala ng mabilis at sunod-sunod na atake ang halaman. Ngunit, hindi gaya ng mga naunang atake nito, biglang sumabog ang mga buto, at mula rito ay nagsitulsikan ang napakaraming tinak na lumipad sa iba't ibang direksyon. Habang tumatama ang ilan sa mga tinak na ito patungo sa mag-ama, sinubukan nilang pigilan ito gamit ang kanilang mga shield. Sa paggawa nito, nagawa nilang maibalik ang mga tinak patungo sa halaman. Ngunit matapos tumama ang mga tinak sa halaman, bigla itong bumaon, at pagkatapos ay ibinalik muli ito patungo sa kanila, ngunit sa pagkakataong ito, tila mas malakas ang pagbalik, kaya ang ilan sa mga baraha na ginamit nila para sa shield ay nagsimulang masira at malaglag. Matapos huminto ang pag-atake ng halaman, makikita na nasugatan si Yi.
Sinabi niya sa kanyang ama na ngayong araw ay natutunan niya na napakalaking kabobohan ang maliitin ang kanilang kalaban. Nang makita ni Elder Boss ang sugat ni Yi, agad niya itong sinabihan na huwag hawakan ang sugat dahil baka may lason iyon. At ipaubaya na niya sa kanya ang paggamot dito. Pagkatapos niyang sabihin ito, pinalipad niya patungo kay Yi ang mga heart cards at ginamit ang kakayahan nito na heart healing. Natuwa si Yi nang makita ito at sinabi na muling nag-improve ang kanyang ama. Sa kabilang banda, sinabi ni Elder Boss na lumayo muna si Yi at magpahinga, at siya na ang bahala sa halaman na iyon. Ngunit tinanggihan ni Yi ang alok na ito, sinasabing kaya pa niyang lumaban. Habang nag-uusap pa ang dalawa, napansin nila na nagbabago na naman ang anyo ng halaman. Sinabi ni Elder Boss kay Yi na kung talagang sasama siya sa pakikipaglaban, kailangan niyang mag-ingat dahil mas magiging mapanganib ang halaman na ito. Habang patuloy na nag-uusap ang mag-ama, nagsimulang magkabukol ang halaman, at makalipas pa ang ilang sandali, lumabas ang mga sanga. Nang makita ito ni Elder Boss, sinabi niya na ito ang 5 elemento, venom, apoy, yellow, flora, at mercury. At iyon ang tunay na anyo ng halaman. Sumang-ayon naman si Yi, sinasabing kaya pala sinabi ng kanyang ama na katumbas nito ang isang demon sovereign ay dahil sa di kapani-pani walang lakas na taglay nito. Pagkatapos sabihin ito, nagsimulang itutok ng halaman ang mga ulo ng kanilang mga sandata patungo sa kanila. Sinabi ni Elder Boss na sa pamamagitan ng paghahalo ng 5 elemento, magagamit ng halaman ang mga ito para talunin ang kahit sinong kalaban, at iyon ang tunay na nakakatakot sa halaman na ito. Binanggit din niya na noong huli niyang nakita ito, ang Sword Saint ang kumalaban dito at madali niya itong natalo. Ngunit ngayon, na 30 taon na ang lumipas, ay mukhang lalo pang lumakas ang halaman. Dahil dito, sinabi ni Elder Boss kay Yi na kung magtatagal sila sa pakikipaglaban, magiging mas madali para sa halaman na targetan sila. Kaya't ang pinakamabuting taktika ay gamitin agad ang kanilang treasure cards na nagmula kay Li Pang. Nang marinig ito ni Yi, tinanong niya ang kanyang ama kung gagamitin na ba nito ang pinakamalakas nilang atake, ang 10th skill. Hindi naman sumang-ayon si Elder Boss, at sinabi na para talunin ang kalabang ito, kailangan nilang gamitin ang 3rd skill. Ngunit habang naghahanda pa si Elder Boss na gamitin ang kanyang kakayahan, biglang may tumama sa kanyang mga baraha, na nagpahinto sa kanyang pag-activate ng skill. Nang tingnan ni Yi kung ano ang tumama sa baraha, nakita nila na isa itong palaso, at habang tinitingnan nila ito, tumubo mula rito ang isang bulaklak. Samantala, ang halaman na tila handa nang atakihin sila kanina, nang makita ang bulaklak, ay biglang ibinalik ang mga sandata nito at tuluyang lumubog sa lupa. Nang makita ito ni Yi, sinabi niya sa kanyang ama na may nararamdaman siyang pamilyar na aura. Sinabi naman ni Elder Boss na natural lamang iyon dahil may elven blood na dumadaloy sa katawan ni Yi. Habang nag-uusap pa ang mag-ama, nagmaterialize sa kanilang itaas ang isang elf, at may narinig silang nagsasabing, "Pumasok na kayo." Pagkasabi nito, tuluyang natuyot ang bulaklak na nagmula sa palaso. Sinabi ni Elder Boss na mukhang matagal na silang inoobserbahan ng mga elf, at sa sandaling ito, napatunayan na nila ang kanilang lakas kaya nakapasa sila sa pagsubok. Nang marinig ito, sinabi ni Yi sa kanyang ama na may gusto siyang itanong, at iyon ay kung nasa loob ng tribo ang kanyang ina, bakit hindi sila sinalubong nito? Ipinaliwanag naman ni Elder Boss na ang mga elf ay mayroong istriktong hierarchy na sinusunod at masyadong komplikado iyon. Upang maprotektahan sila, ang kanyang ina ay bumalik sa Holy Land 16 na taon na ang nakalipas. Ngunit sa kabila nito, naniniwala siya na ang pagmamahal ng kanyang ina para sa kanilang dalawa ay hindi nagbago. Tungkol naman sa katotohanan, nasa kanila na kung paano nila madi-discover ito. Makalipas ang ilang sandali ng paglalakad, nakarating sila sa isang village ng mga elf. Habang naglalakad sila sa lugar, napansin ni Yi na masama ang tingin ng mga elf sa kanila. May ilan pang nagsabi na isa siyang half-breed, at ang iba naman ay nagsabing naroon lamang sila bilang kinatawan ng Sword Saint Guild, marahil dahil kailangan nila ng tulong mula sa mga elf. Ang dalawa pa nga sa mga elf ay nagchichismisan,
sinasabing ang mag-ama ay miyembro ng mababang lahi at may naamoy pa silang hindi maganda na nanggagaling sa kanila. Sumang-ayon naman dito ang isa pang marites, sinasabing nakakainis ang presensya nila. Matapos marinig ni Yi ang lahat ng ito, tinanong niya ang kanyang ama kung bakit tila galit ang mga elf sa kanila. Ipinaliwanag naman ni Elder Boss na karamihan sa mga elf na naninirahan dito ay hindi pa nakakalabas ng kanilang village, kaya hindi sila komportable sa mga outsiders. Ngunit sinabi rin niya kay Yi na hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito at hayaan na lamang sila. Pagkatapos marinig iyon, tinanong ni Yi kung bakit mayroong mga elf sa ilang malalakas na guild at bakit lumabas ang mga ito sa kanilang village. Ipinaliwanag ni Elder Boss na mayroong rangkang sa mga elf, at ang kanilang pagkakahati-hati ay nakabase dito. Sinabi din niya na sa gitna ng elf tribe ay matatagpuan ang Divine Tree, at habang palapit ng palapit ang tirahan ng isang elf sa sentro, ibig sabihin ay mas puro ang kanilang elven blood at mas maraming resources ang natatanggap nila. Idinagdag pa niya na karamihan sa mga elf na makikita sa labas na mga guild ay mga naninirahan sa dulong bahagi ng elf tribe, ngunit kahit mababa ang kanilang ranggo, taglay pa rin nila ang kakayahan sa plant magic at archery, kaya hinahanap sila ng mga guild sa labas ng tribu. Ngunit sinabi rin ni Elder Boss na may mga exception dito. Nagtaka si Yi at tinanong kung ano iyon, ngunit bago pa makasagot si Elder Boss, biglang lumitaw ang isang elf na sakay ng isang malaking deer. Sinabi nito, "Ako si Blanchett, ang Great General ng Elf Tribe, at ako ang magdadala sa inyo patungo sa Holy Land." Kasunod nito ay hinimok niya ang mag-ama na sumunod sa kanya. Pagkatapos sabihin ito, mabilis na umalis si Blanchett at naiwan ang mag-ama. Sinabi ni Yi na tila malamig ang pakikitungo ni Blanchett sa kanila. Sinabi naman ni Elder Boss na habang lumalapit sila sa sentro ng Elf Tribe, mas dapat silang maging maingat. Pagkatapos sabihin ito, sumakay na sila sa kanilang mga baraha at sinundan si Blanchett patungo sa sentro ng Elf Tribe. Habang ginagawa nila ito, sinabi ni Elder Boss kay Yi na malamang na naghihintay na roon ang kanyang ina. Habang naglalakbay sila sa gitna ng kagubatan, napansin ni Yi na tila gumagawa ng daan ang mga puno para sa kanila. Sinabi ni Elder Boss na ito ang guardian barrier ng Elf Tribe, at kung wala silang elite na kasama na gumagabay sa kanila, ay matatrap sila sa kagubatang ito. Makalipas ang ilang oras ng paglalakbay, narating na nila ang isang lugar kung saan naruroon ang isang napakalaking puno. Habang namamangha sila sa kanilang nakikita, sinabi ni Elder Boss na matagal na rin noong huling narating niya ang lugar na iyon, at doon din nagsimula ang relasyon niya sa ina ni Yi. Kasunod nito, ipinakita ang isang flashback na naganap 30 taon na ang nakalipas. Sa araw na iyon, si Elder Boss ay 19 na taong gulang pa lamang at bagong miyembro ng Sword Saint Guild. Habang kumakain siya ng mga chips, narinig niya ang isang boses na sumisigaw, pinapaalis ang mga tao sa daraanan niya dahil nawawalan siya ng kontrol sa sinasakyan nitong deer. Habang ang mga elf ay abalang umiiwas, hindi ito napansin ni Elder Boss kaya nasagi siya at natapon ang kanyang kinakain. Dahil dito, tumalon siya patungo sa nagwawalang deer at sumakay sa likod nito. Hinawakan niya ang mga kamay ng babaeng elf at sinabi na kailangan nitong kumalma, pagkatapos ay tinuruan niya ito kung paano kontrolin ang deer. Matapos gawin ito, tuluyan ng kumalma ang deer, at nagpasalamat ang elf sa kanya. Sinabi ni Elder Boss na wala iyong problema, ngunit pagkatapos ay sinabi niya na ang ganitong mga deer ay sinasakyan lamang ng mga elite elf. Sinabi din niya na kung gusto niyang mabayaran ang pagtulong niya, nais niyang ipahiram niya ito sa kanya para masubukan niyang masakyan ito. Namula ang mukha ng babaeng elf sa paglapit ng mukha ni Elder Boss. Ngunit bago pa siya makasagot, pinatakbo na ulit ni Elder Boss ang deer. Habang ginagawa nila ito, pinatitigil siya ng babaeng elf, sinasabing hindi pa siya sanay sumakay doon at dapat ay manatili lang sila sa lupa. Ngunit hindi nakinig si Elder Boss, at ang deer ay tumalon patungo sa kalangitan. Habang nasa ere, sinabi ni Elder Boss na ang inner core ng Elf Tribe ay kamangha-mangha. Ang babaeng elf naman ay tinatakpan ang kanyang mukha, sinasabing dull iyan nila dahil kailangan nilang bumaba at bumalik.
Nang marinig ito ni Elder Boss, nagtaka siya at tinanong kung talaga bang isa siyang elite elf, dahil tila masyado itong matatakutin. Sinabi ng babaeng elf na kahit ang kanyang ama at mga kapatid ay sinasabi rin iyon sa kanya, pero ganoon talaga ang kanyang personalidad at hindi siya magawang matuto sa mga itinuturo sa kanya. Matapos sabihin ito, sinabi ni Elder Boss na tumingin ito sa ibaba dahil nandoon ang kanyang ama at hinahanap siya. Agad namang tinanggal ng babaeng elf ang kanyang kamay sa kanyang mata at sinabi na kailangan nilang magtago agad dahil magiging masama kung malaman ng kanyang pamilya na magkasama sila. Habang ipinapaliwanag niya na ang mga outsiders ay hindi pwedeng sumakay sa Holy Mount, bigla namang tumawa si Elder Boss at sinabing nagbibiro lamang siya. Naiinis namang tinanong ng elf kung bakit siya nagsinungaling ng ganoon, ngunit hindi ito pinansin ni Elder Boss at sinabi na lamang na tumingin ito sa paligid dahil napakaganda ng tanawin. Namangha ang elf at sinabing ito ang unang pagkakataon na nakapunta siya roon. Nang marinig ito, nakangiting sinabi ni Elder Boss na kung ganoon, bakit hindi nila sulitin ang oras na ito para mas lalo pang magsaya. Nagtaka naman ang elf at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Elder Boss na kailangan nilang pumunta sa tuktok ng Holy Tree. Habang mabilis na pinapatakbo ni Elder Boss ang deer, pinipilit siyang pabagalin ng elf dahil masyadong mabilis. Ngunit nang makarating sila sa tuktok ng puno, pareho silang namangha sa tanawin at sinimulan nilang e-enjoy ang mga sandali na naroon sila. Habang ginagawa nila ito, unti-unti silang napapalapit sa isa't isa, at nang magtagpo ang kanilang mga mata, biglang namula ang kanilang mga mukha at nagtukaan. Pagkatapos nito, nagpahinga sila habang pinagmamasdan ang mga bituin. Sinabi ni Elder Boss na marahil ay nasa meeting pa ang mga opisyal na kasama niya, at 3 araw pa ang aabutin ng kanilang pag-uusap. Kaya sinabi niya kay Nikita na marami pa silang oras para mag-relax at magsaya. Sinabi naman ni Nikita na naiinggit siya kay Elder Boss dahil ang kanyang aura ay puno ng kaligayahan at tila walang bahid ng kalungkutan. Dagdag pa niya, sana ay katulad siya ni Elder Boss na malaya at maaaring maglakbay at makita ang buong mundo. Nakangiti namang tinanong ni Elder Boss si Nikita kung mahirap bang gawin iyon, dahil maaari niya itong tulungan. Idinagdag pa niya na kahit bagong miyembro pa lamang siya ng Sword Saint Guild, kilala na siya bilang isang outstanding recruit, at binigyan pa nga siya ng palayaw na Brave Boss. Ipinagmamalaki rin niya na marami na siyang napuntahang lugar. Namangha si Nikita at tinanong kung maaari ba siyang isama ni Elder Boss sa kanyang mga paglalakbay. Nag-aalinlangan namang sumagot si Elder Boss, sinasabing pwede siyang sumama, pero dahil isang elite elf siya, baka manibago siya sa ganoong pamumuhay. Dahil sa kanyang palagay, masagana na ang buhay niya sa elf tribe, kung ikukumpara sa pamumuhay niya sa labas. Kaya dahil dito, tinanong ni Elder Boss kung bakit gusto pa niyang takasan ang ganoong buhay. Malungkot namang sinabi ni Nikita, na ang tinatawag niya na masaganang buhay na iyon, ay parang mga kadena lamang na pumipigil sa kanya. Sinabi rin niya na nalalapit na ang eleksyon para sa mga clan elders, at ang ilan sa kanyang mga uncles ay nagbabalak na paalisan ang kanyang ama. Dahil dito, ibinigay siya ng kanyang ama sa isa sa kanyang mga uncles bilang kapalit ng pagsuporta nito sa kanya. Bago pa matapos ni Nikita ang kanyang malungkot na kwento, hinawakan ni Elder Boss ang kanyang ulo at sinabi na kahit hindi niya naiintindihan ang lahat ng nangyayari sa kanya, alam niya kung gaano kasakit ang makulong at tanggalan ng kalayaan. Ipinangako ni Elder Boss na dadalan siya ng teleportation scroll mula sa kanilang guild kinabukasan, at kapag nangyari iyon, itatakas niya si Nikita mula roon. Sinabi rin niya na sa paggawa nito, mau-offend nila ang Elf Tribe at ang Sword Saint Guild, kaya mamumuhay na lang sila ng tahimik at simple. Tinanong niya si Nikita kung okay lang ba iyon sa kanya. Masayang sumagot si Nikita na ang simpleng buhay na kasama siya ang pinapangarap niyang pamumuhay. Pagkatapos sabihin ito, nagpatuloy muli ang kanilang paglapit sa isa't isa. At sa pagkakataong ito, nag-advance sila sa second phase, at mukhang dito nila binuo kaya't siya ay may blessings ng Holy Tree. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section.
Malaking tulong na yun para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.